Kaya po naman tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po ng ating pong beloved minister, Willie James Almeida Jr. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Holy Brother Paul. Hallelujah. Praise the Lord, saints of God. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, majesty to the mighty God, amen, the everlasting Father, the Prince of Peace, our Savior Jesus Christ, the one true God, amen. Hallelujah, hallelujah. Let us pray, hallelujah. We praise you, Father God. We thank you, God, hallelujah, for bringing us here. We thank you for this fellowship. We thank you, Lord, for moving in our midst, for filling us with your sweet Holy Spirit, oh God. And as we listen to your holy word, leading praise of our beloved pastor, we pray, oh God, anoint your word and your servant, for without you we are nothing. I am nothing, oh God. Help me bring forth your message with your love and power. Touch our hearts, oh God. Remove doubts and unbeliefs. Make us understand your word, oh God. Bind the power of darkness cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Everybody say amen. Praise the Lord. Hallelujah. You may be seated. God bless you. The Bible says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Hebrews 13:7. Remember them which have the rule over you, have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. 1 Thessalonians 5:12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. 1 Thessalonians 5:12-13 sa Tagalog, dadapwat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, amen? At nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Praise the Lord. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Willie Straught Almeida, the end-time prophet of God. And we always cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Her blessed memories and teachings will be part of our Christian lives forever. Amen. Hallelujah. Greetings everyone here in Marikina. Praise the Lord. Good afternoon po mga minamahal to all our webcast viewers all over the world, all over the Philippines, our families here, and in the United States and Canada. Praise the Lord. Greetings to my sweetheart Tain, our children and grandchildren here and abroad. Greetings to my dear siblings, beloved Ate Peach, beloved Kid June, leading prayers of our beloved pastor. We're earnestly praying for your healing and recovery. We love you so much and we miss you so much, Ate. And we pray for your healing in the mighty name of Jesus. And we claim healing in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. And also, beloved Ate Ted and Kuya Rick on the way here in the Philippines from Qatar. Hallelujah. We greet also Minister Luke Smith, Ate Lai. Hallelujah. Our younger siblings here and all our nephews and nieces. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved workers. Napakasisipag na mga manggagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Beloved preachers, all choir, musicians, volunteers, hayo group, security group, sa lahat ng mga masisipag na mga manggagawa sa ubasan ng mahal po na minsanan pa. God bless you, our dear Jesus. Bless you more po. Hallelujah sa inyong mga ginagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Umaraw, umulan, nandito sila nagsiset up mga minamahal. Bagamat napakahirap ng ating sitwasyon ngayon dahil sa ating palipat-lipat na venue, pero nandun pa rin nakagalakan sa ating puso na tayo makapaglingkod, makapagsama-sama, amen, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay, amen. Kung ating alalahanin 4 or 5 years ago, nung tayo na lockdown, lahat tayo na lockdown, talagang miss natin ang isa't isa mga minamahal. Na-miss natin ang fellowship, pero ngayon tayo may pagkakataon na magsama-sama ating samantalahin mga minamahal habang tayo may lakas,
habang tayo may hininga, habang tayo may buhay na maglingkod sa mahal na Panginoon, magpasalamat sa dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran nandito sa Marikina, isang malakas at buhay na palakpak para sa ating Diyos. Amen. Para sa ating tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Blessed afternoon, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. May dumating pong letter dito na during the service, nasa 20 nasa 20 na ating mga kababayan ang nabautismuhan. Mga minamahal, para tayo nagkukrusada dito sa dako ng Marikina. Praise the Lord. Isang kababayan natin, Brother Victor Palea, 73 years old, luminaw po ang paningin dahil siya po ay may eye cataract and diabetic din po. After baptism, nakalakad ng walang tungkod dahil siya po ay may fracture 1 year ago mula sa isang aksidente. Grabing kagalakan at pag-iiyak sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. So may layunin ng mahal na Panginoon, kaya tayo dinadala sa iba't ibang lugar, mga minamahal, upang mahatiran natin ating mga kababayan na hindi nakakakilala sa Diyos, na may tunay na Diyos na dapat nating sambahin, may Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Kagaya ng 32 years ago dito sa dako ng Marikina, mga minamahal, for almost 30 years nung tayo lumisan dito sa dako ng Marikina at lumipat sa Cuneta Astrodome, mga minamahal, mga samot-saring himala, kababalaghan na nangyari sa lugar na ito, mga minamahal, nung krusada dito sa Marikina City with our beloved pastor, beloved assistant pastor. Talaga namang nakakamangha, mga minamahal, na isipin mula noon hanggang ngayon. Amen. Ang mga naligtas sa mga magulang, karay-karay ang kanilang mga anak. Ngayon yung mga anak, hanggang ngayon, mga minamahal, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nagsisimula na rin ang kanilang pamilya, mga minamahal. Karay-karay din ang kanilang mga anak para ipakilala ang Diyos na lumikha sa atin at dapat nating sambihin at paglingkuran. Talagang napakabilis ng panahon, mga minamahal. Tunay na kung ating iisipin, ating mga narinig na patutuo kanina, walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. For 30 years, nagpapatutuo ang ating mga kapatiran na nasave, na ligtas dito sa lugar na ito. Sila yung nagpapatunay na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, nagliligtas, nagpapagaling. Amen. Hallelujah, ng Diyos na ating sinasamba. Inibig tayo ng lubos, mga minamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang gusto ng Diyos na ating maranasan, na Kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, ang kaligtasan, kung ikay maglilingkod ng patuloy hanggang sa tayo'y malugutan ng hininga, mga minamahal. Yan ang layunin ng tao. Yan ang tungkulin ng tao, mga minamahal, sa daigdig. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So 30 years later, nandito nagbabalik tayo sa Marikina. Hallelujah. Talagang para tayo mga pilgrims nung unang panahon, sa panahon nila Moises, mga minamahal, palipat-lipat. Pero may layunin talaga ang mahal na Panginoon sa ating paglipat dito sa Marikina, para nagpapahiwatig kung saan tayo dadalhin pansamantala, mga minamahal. Hallelujah. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kahit saan tayo mapadpad, mga minamahal, ito ay krusada ng Diyos para sa kaligtasan ng marami. Amen. Kasama tayong lahat sa pagliligtas ng mga kaluluwa, mga minamahal. Walang sawa sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa ating kalakasan, habang tayo may lakas, sa ating kahinaan, ano man ang ating sitwasyon, nasa kahirapan, tayo'y nasa kayamanan man, mga minamahal, tayo'y magpupuri sa Diyos na Siyang lumikha, lumalang sa sangkatauhan. Ang Jesus Miracle Crusade ay nagpapatuloy sa pagkukrusada. Nagpapatuloy ang kanyang ministeryo sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Hindi na lang ngayon sa Pilipinas, maging sa iba yung dagat, mga minamahal. 5 kontinente nandun ang Jesus Miracle Crusade. Wala lang tayo sa Antarctica tsaka sa Africa. Wala pa, mga minamahal. Pero sa halos 7 kontinente sa buong mundo, naikot na natin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mapalakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Bunga yan ng panalangin ng mga lingkod ng Diyos, mga minamahal, sa kanilang pag-aayuno, pagsusumikap
sa pagpapagal para sa ating sariling kaligtasan. Hallelujah. Sasabihin ng iba, kaya din namin manalangin, kaya din namin magkrusada, magligtas ng tao. Pero ang tanong, pinili ka ba ng Diyos? Linangisan ka ba ng mahal na Panginoon? Amen. Maraming yumaman sa pangangaral daw ng salita ng Diyos. Pero iniiba ang salita ng mahal na Panginoon. Puro pang sarili, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Dito, ating naunawaan ang salita ng Diyos. Naunawaan natin ang tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya naman bumaba ang kanyang banal na Espiritu Santo. Tayo'y pinagaling, pinaagi sa ating mga balatian, sa ating mga karamdaman, pinagaling tayo, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang nagli-lead sa gawain na ito, mga minamahal. Kaya ang dapat gawin natin bilang tunay na Kristiyano, the Bible says we must serve faithfully. Praise the Lord. 1 Chronicles 29:11 says, for we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are a shadow, or as a shadow, and there is none abiding. Sapagkat kami ay mga dayuhan sa harap mo at mga taga-ibang bayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Amen. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay parang anino at hindi nagtatagal. Ang buhay ng tao ay parang isang hamog, sabi sa Biblia, na narito sa madaling araw, pagputok ng araw, ito'y nawawala. Ganun daw ang buhay ng tao, mga minamahal. Life is fleeting. James 4:14 says, whereas you know and not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor, hamog, that appeareth for a little while, and then vanisheth away. Yan ang buhay natin, mga minamahal. Kaya ang sabi sa Biblia, wala kang maipagmamalaki sa Diyos. Proverbs 27:1 says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Marami sa atin ng lalong mga kabataan, walang pakialam sa salita ng Diyos, walang pakialam sa pananambahan. Pagdating ng araw, din mo malalaman gaano kahalaga ang salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po muna natin mahal na Panginoon. Knowing these facts, the fact of life, life is fleeting. Panandalian lamang ang ating buhay. Sabi ng Biblia, there is none abiding. Walang mananatili. Nagsasalin-salin ng lahi, walang mananatili. Life is short. Napakaikli ng buhay. Huwag natin sayangin sa mga bagay na walang kapararakan, mga minamahal. Mga walang kwentang bagay. Lahat tayo na humaling na sa mga gadgets natin, lahat nakayuko na. Nakatingin sa cellphone, pati ba naman sa loob ng banal na iglesia. Kaagaw pa rin sa atensyon ng Diyos ang ating mga gadgets, mga minamahal. It's just a reminder for each and every one. Hallelujah. Huwag natin sayangin ang panahon sa may buhay ng may buhay, mga minamahal. Anong meron sa isang pamilya, sa isang kapatid? Bakit ba siya nagkakaganon? Bakit siya may sakit? Magpasalamat ka sa Diyos, hindi ikaw yung may sakit. Hallelujah. Kanya-kanyang kaligtasan. Intindihin natin ang sariling kaligtasan. Sa halip na ating ipinalangin ang bawat isa, kung ano-ano mga pinag-uusapan, bakit magagamot mo ba ang kapatid mo? Sa pagchichismis, mga minamahal. Hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Isipin natin, nagpagal sa iyo sa banal na gawain ng Diyos. Sabi sa Biblia, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yung mga pribadong buhay, wag na natin pakialaman, mga minamahal. Kanya-kanya naman ang kaligtasan. Kung may nangihina, palakasin sa pananampalataya, sa mga patuto, mga minamahal. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. We are a brother's keeper. Maging busy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi sa pagchichismisan.
Maging busy tayo sa pag-aasikaso sa ating sariling pamilya, mga minamahal. Wala nang time para sa negativity. Ano mang agenda mo sa buhay, yung agenda natin, dapat agenda natin na tayo'y maligtas, amen. Makapiling natin ang mahal na Panginoon sa kalangitan. Praise the Lord. Sabi sa Biblia, ibigin natin ang Diyos, mga minamahal, ibigin ang ating kapwa. Huwag tayo matuwa na may nalulugmok, amen. Tayo'y manalangin ng mataintim. Praise the Lord. So there are 11 key points in this message. Ang sabi sa una, we must focus on eternal life. Pwede niyo pong tingnan yung screen. Nasa screen, 11 key points. Serving faithfully, amen, the path to eternal life. Second, seek things above. Third, obedience to God. Pwede pong ipalabas sa screen yung key points. Number 4, consequences of disobedience. Fifth, be doers of the word. 6, responsibility to live righteously. 7, holiness in lifestyle. 8, importance of faith. 9, chosen people of God. 10, consequences of rebellion. 11, call to perseverance. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So we must focus, sabi ng Biblia, on the eternal life. We must focus on the eternal. There are 2 eternities ahead of us. An eternity in heaven and eternity in hell, in damnation. Dalawang pagpipilian ng tao. Kung totoo na tayo'y nabuhay sa daigdig, tayo'y narito ngayon, mga minamahal. Totoo ang kamatayan, totoo ang langit at impyerno. Ang sabi sa Biblia, ang katatakutan natin ang mahal na Panginoon, wala ng iba. Hindi ka matatakot sa kamatayan, hindi ka matatakot sa pumapatay ng tao, matakot ka sa Diyos. Hallelujah! Ang sabi, we must focus. Hindi tayo pwede makiayon sa galaw ng sanlibutan. Hindi na natin pwede gawin ang gawain ng sanlibutan. Amen. Hindi lang puro material na bagay ang ating pinagtatrabaho, numero ang ating kaligtasan, mga minamahal na mga kapatid. The Bible says, Colossians 3:1 and 4. 1 to 4. Praise the Lord. Colossians chapter 3, verses 1 up to 4. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is your life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Dito po sa mga taga-Colossus, Kabanatang 3, talata ng 1 hanggang 4. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo, nakasama niya sa kalwalatian. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Seek the things above, mga minamahal. Set your affection on things above. Sapagkat lahat daw na nasa ibabaw ng mundo, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Lahat ito ay lilipas, mga minamahal. Second, seek the things above. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. So lahat ng ating galaw ay para sa kaitaasan, amen. Ano man ang mangyari, mamatay, mabuhay ka, for to me to live is Christ and to die is gain. Lahat pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo na mamahalin ang mga bagay sa daigdig. Secondary na lang yan. Kung ikay binigyan ng Diyos ng pagpapala ng kayamanan, that's an added bonus, mga minamahal.
Gamitin natin sa kabutihan, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pagsuporta sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Third, we must obey God. Obedience to God. Hindi na raw tayo masusunod. Tayo ay tagasunod na ni Kristo. Amen. Hallelujah. Sinusunod natin ang utos ng mahal na Panginoon. Ang ating pagsunod ay para saan? Para sa ating sariling kaligtasan. Amen. Hallelujah. Mapalakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine yung Biblia, mga minamahal, talagang noon pa lamang, pinagpapalakpak na tayo. Sabi sa Biblia, clap your hands all you people and shout unto God with a voice of triumph. Pati yung pagpapalakpak, pakinabag din sa tao, mga minamahal. Sa pagpapalakpak pa lang, gumagaling ka na sa karamdaman mo, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pagpupuri, ang ating pag-awit, ito'y nakakagaling sa ating mga karamdaman. Pinupuri mo ang Diyos, pinapagaling ka ng mahal na Panginoon sa iyong karamdaman. Hallelujah. Isang malakas na palakpak uli sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. So, ang pagsunod ay hindi kalugihan sa Diyos. Ang paglilingkod ay hindi kalugihan sa tao, mga minamahal, bagkus ito'y pakinabang. Pero fourth, merong consequences ng disobedience. Kung hindi ka susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pagtalikod sa mga utos ng Diyos, ay nagiging karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. Di ba pinag-usapan natin, ang sabi ng Biblia, ang katatakutan mo ay Diyos lamang. Pag tumalikod ka sa utos ng Diyos, matakot ka ng gusto sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Diyos, may mga bawal. Ganun din naman ang batas ng tao, mga minamahal. Hindi ka basta-basta pwedeng tumawid sa kalsada. Lalo yung mga ordinansa dito sa Marikina, talagang napakahigpit na pinatutupad, mga minamahal. Napakaganda naman. May kaayusan because God is a God of order. Amen. Amen. Hallelujah. Pagka mabibilis yung mga sasakyan, hindi ka sumunod sa ordinansa, sa batas trapiko, naka-red yung light, tumawid ka, mababangga ka talaga. Mapapahama ka. Katulad ng isa nating instrumentalist, hinabol niya yung red light. Buti hindi niya napatay yung nakamotor, mga minamahal. Pareha sila ng isipan, bangga sa gitna ng kalsada. Kapatiran din pala na paalala daw sa kanya dahil hindi na siya dumadalo. Yung kanya nakabanggaan, mga minamahal, pero pinag-ingatan pa rin ng mahal na Panginoon. So, pag sinuway natin ang batas, kapahamakan. Magtapon ka ng basura sa paligid, paglilinisin ka ng gobyerno sa buong kapaligiran, mga minamahal. Hallelujah. Proverbs 28:9, praise the Lord. The book of Proverbs chapter 28, verse 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kawikang Kapitulo 28, versikulo 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, ay maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Hallelujah. Pakiulit po sa Tagalog. Praise the Lord. Kawikang Kapitulo 28, versikulo 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, ay maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Praise the Lord. Pag linalayo natin ating pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay nagiging karumal-dumal sa kanya. Bali, wala pala yung panalangin mo kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Karumal-dumal daw kahit yung panalangin mo sa Diyos sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon na tayo nagpapakumbaba. Bakit? Sino ba tayo, mga minamahal? Kailangan may mababang puso tayo. We are not better than anyone. Hindi pwedeng mas banal ako sa iyo. Hindi po ganun, mga minamahal. God is not a hard taskmaster, mga minamahal. Gusto ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso natin.
Hindi natin pwedeng ipilit yung sarili nating standard sa iba, mga minamahal. Hayaan natin na lumago sa pananampalatayang bawat isa. Pero sinasabi din naman ng Biblia na we have to rebuke, amen, reprimand, para matuto ang bawat isa. Pero gawain na yan ng ating mahal na pastor, ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mapalakpakan po muna natin ang ating Diyos sa buhay. So sa ating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa haba ng panahon na paglilingkod sa Diyos, tumawid ako ng 10 ilog para ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Sa ating mga kababayan, araw-araw nag-aayuno ako, sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nagkamali isang beses. Pwede mo bang ikatwiran sa hukuman? Nakapatay yung anak ko, pwede mo bang i-consider na lang yung ginawa niya for the last 30, 40 years? Napakamabait na tao yan. Pwede ba natin ikatwiran sa harapan ng mahal na Panginoon? Sumusunod ako, mahal na Panginoon. Isang beses lang ako nagkasala. Baka pwede nang pass na lang. Hindi po ganun, mga minamahal. Preacher ang kapatid ko. Naku, grabing pagsusumikap. Napakasipag sa gawain. Madaling araw pa lang nananalangin na. Nagmolestya lang naman. Pwede na sigurong palampasin. May batas. May batas ang Diyos. May batas din ang bayan. Hallelujah. Sa batas ng tao, minsan, nakakalusot. Pero pag ikay hinatulan, mga minamahal, kalaboso talagang dating. Kasi may mga ganyan na grabing serbisyo ko sa iglesia. Nagkasala. Hindi naman natin pwedeng palampasin yan, mga minamahal. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Hallelujah. Tunay ang Diyos na ating sinasamba. Ezekiel 33:13 says, nakasulat, kapag sinabi ko sa matuwid na siya'y tiyak na mabubuhay, kung siya'y aasa sa kanyang sariling katwiran at gumawa ng kasamaan, lahat ng kanyang mga katwiran ay hindi na maaalala. Ngunit dahil sa kasamaan na kanyang nagawa, siya'y mamamatay dahil dito. See? May accountability, mga minamahal. Hindi natin pwedeng ikatwiran ang ginawa nating mga kabutihan para pagtakpan ng isang kasalanan. Buhay ang mahal na Panginoon. May pananagutan tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Roma 14:12, ang sabi, kaya nga bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos para sa kanyang sarili. Kanya-kanya ang kaligtasan para sa kanyang sarili. Magbibigay sulit tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ipinapahiwatig ng talatang ito na may responsibilidad ng bawat isa na mamuhay na isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Na alam natin na balang araw tayo itatayo sa harapan ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, at magbibigay sulit sa ating mga buhay. Hallelujah. Ito'y bilang paalala na manatiling magpakumbaba ang bawat isa. Humingi ng kapatawaran sa Diyos kapag tayo ay nadarapa, mga minamahal. At magtiwala sa biyaya ng Diyos kaysa sarili nating mga gawa upang akayin tayo sa landas ng katwiran. Amen. So panglima, fifth, doers of the word. Maging tagagawa daw po tayo ng salita, hindi lamang tagapakinig. James 1:22, kindly po. Praise the Lord. And 25. The book of James chapter 1, verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work,
this man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. God bless you. Ito po sa Santiago, Kabanatang 1, 22 at 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So yun ang ating tungkulin, mga minamahal, na hindi lang tayo tagapakinig, but ating isinasagawa ang ating napakinggan. Amen. Ating isinasagawa ito, ginaganap ang buong kautusan ng Diyos. James 2:10 says, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all." Halimbawa sa 10 kautusan, isa ang hindi mo ginawa, bali wala na rin. Mga minamahal, pinipili mo lang yung gagawin mo, yung susundin mo sa kautusan na mahal na Panginoon. We became transgressor of the law. Mga minamahal. Praise the Lord. James 2:10 to 11 po. James chapter 2, verses 10 and 11. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. 11, for he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Praise the Lord. Santiago Kapitulo 2, versikulo 10 at 11. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Gayon kung ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Amen. Praise the Lord. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Isa dyan ang hindi mo ginawa. Isa dyan ay ginawa mo, nagiging guilty ka sa lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon, sa pagsuway sa utos ng mahal na Panginoon. Imagine yung murder, yung sama ng loob, yung hatred sa kapwa mo, kahalintulad lang din ng murder, ng pagpatay ng tao. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kaya tayo narito, itinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Huwag na nating dalhin yung mga baggage natin. Huwag na nating isipin yung mga problema nandyan lang. Huwag mo nang pahalagahan yan. Dala-dala natin sa araw-araw, ano bang kakainin ko bukas? Anong daramtin ko bukas? Sabi sa Biblia, hindi madaragdagan ang iyong buhay sa pagpoproblema mo, sa hinaharap. Huwag kang matakot sa kinabukasan, huwag kang matakot sa kaaway, matakot ka sa Diyos, matakot tayo sa Diyos. Sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sino bang makikinabang? Ang Diyos ba? Tayo ang makikinabang, mga minamahal. Hallelujah. Pagpapalain daw tayo ng mahal na Panginoon. Kapakinabangan ng paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. So number 6, responsibility to live righteously. Tayo dapat mamuhay ayon sa ating narinig, ating isagawa ito para sa ating sariling kapakinabangan. Amen. Ang ating buhay, ang hininga na meron tayong talento na meron tayo ay galing sa Diyos. Wala tayong ginawa para tayo mabuhay sa daigdig. Ito'y bigay ng mahal na Panginoon. Ito'y ang buhay natin ay hiram lamang galing sa mahal na Panginoon. So anong ipagmamalaki ng tao, mga minamahal? Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating kapwa. Hallelujah. Ecclesiastes 12:13 and 14 says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment
with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amen. Hallelujah.